Sa bidyong ito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-placket ng isang polo barong. Dahil ito po yung gawa ko ngayon. Kaya naman ay tapusin nyo yung video na ito para magkaroon kayo ng idea kung paano siya gawin. Meron ako ditong harapan na panel ng polo barong na may burda. Pansin nyo po may dalawang linya dyan na burda. Ayan. Ginuhitan ko po siya ng dalawang linya rin diretso, and then pagdating dun sa bandang ibaba, yung hangganan na yan ng imbro or embroidery ay ginuhitan ko ng diretso para magkaroon siya ng iskwalang guhit. Ayan, ang sukat nga po pala yan ay 1 1/8. Yan po yung lapad ng magiging placket ng polo barong. And then, set aside ko lang muna habang ginuguhitan ko naman itong dalawang piraso ng pinaka-placket niya. Bali, pinalansya ko lang po ito. Ayan. And then, dalawang sukat po pala yung ginawa ko. Isang 1 1/8 at isang 1 inch. Bali, yung 1 1/8 yan yung magiging ibabaw ng placket. And then yung 1 inch na lapad ay magiging ilalim. Kinuhitan ko lang siya para alam ko kung saan ko papasadahan mamaya kapag inattach ko na siya dun sa front panel ng polo barong. Ayan, shout out po sa lahat ng mga nanonood, sumusubaybay sa aking mga ina-upload na videos. And keep on watching lamang po. And big shout out din po sa aking mga top fans. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, God bless po. Ayan, ang paggawa po niyan ay pinaplansya lang naman. Syempre may sukat po yan, 1 inch yung lapad. And then yung pinakahaba nga po ay babase dun sa haba nung embroidery sa harapan. Medyo lampasan nyo lang ng konti. Ayan. Sa pag-attach naman po nito, bali kung nasan yung guhit ng placket, itatapat nyo lang din dun sa guhit, dun sa front panel. Ayan. At dahil nga po lalaki itong polo barong, alam nyo naman po na may paling po ang placket. Kapag lalaki po kasi, ang pinakaibabaw ay bandang kaliwa. Ayan. Kaya yung 1 1/8 na sukat na lapad ng placket ay dyan ko ikakabit sa bandang kaliwa. Kasi yan po yung magiging ibabaw. And yung 1 inch naman ay ikakabit ko dun sa bandang kanan. Dahil yun ang magiging ilalim ng placket. Sana po napagigets nyo yung sinabi ko. Malalaman nyo po yun kapag naikabit ko na ito. Ayan, ang pagkabit lamang po ay ganyan. Pwede pong sa right side, pwedeng sa wrong side ang pagkabit ng placket. Kung saan dun kayo magmamarking. Pero much better kung sa wrong side. Para maganda yung lapat dun sa ibabaw. Ang pinakita ko po kasi sa inyo ngayon ay sa right side ako nagmarking. At nag-attach ng placket. Ayan, inulit ko po yung haba niya ay lampas lang naman dun sa may bandang ibaba. Ayan, and then dun sa may neckline, lampasan nyo lang din ng kaunti. Ayan, pasadahan nyo dyan sa bandang pinakakanto niya kanina, nung ginuhitan ko siya dyan sa bandang ibaba. Tatapat nyo lang yung guhit doon, and then ilalak nyo lang po. Diretso lang po ang pasada niya na, hindi po pa square. Yung guhit ko po dun sa front panel at saka yung guhit ko dyan sa placket ay pagtatapatin nyo lamang. And then papasadahan nyo yan ng diretso. Ayan, pinagtatapat ko po yung mga linya. Pagdating po sa neckline ay ilalak nyo yan para hindi matastas. Medyo lang pa siya ng konti. Ayan. And then gugupitan ko na siya. Pag magugupit kayo dito kay banda sa may pinagtahian, pwede rin naman dun sa ilalim.
Pero dito ko siya ginupitan kasi para makita ko yung tela. Ayan. Pagdating nyo dyan sa dulo, huwag nyo masyadong ibaba yung paggupit dahil lalagyan nyo siya ng nuts. Ayan. Hanggang dun lang kayo sa pinagtahian na magugupit. Huwag nyo lalampasan kasi bubus-bus po yan. Matatastas yung tinahi nyo. Talagang saktong-sakto lang yung gupit nyo dapat. Bali V ang shape niya kapag ginupit nyo. Then mamaya kasi itataking ko yan. Ngayon, hindi na ibaliktad nyo na po. Ipo-fold nyo na yung placket. Ipapasok nyo sa loob yung pinagtahian nyo kanina. Yan, pinasok ko dun sa loob and then tinap 1/16 ko na yan. Ayusin nyo lang yung pagkalapat ng placket nyo para maganda. Kailangan yung pagtap nyo ng 1/16 ay nakalinya lang dun sa pinagtahian nyo kanina. Dun sa linya ng pinagtahian. Yan, ganun din sa kabila. Ayan o, nilupi ko. And then yung pinaggupitan ay pinasok ko sa loob. Diretso lang po yan. Kahit sa pagpa-placket ng polo shirt, ganito rin po yung proseso. Pag babae po kasi ay ang nasa ibabaw ay bandang kanan. Pag lalaki yung bandang kaliwa yung nasa ibabaw. Ayan, tapos ko na siyang i-1/16. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Ang nasa ibabaw ay yung bandang kaliwa. Kasi lalaki po ito. Ayan, kailangan ilapat nyo ng maayos yan, nasa ibabaw. Yung 1 and 1/8. And then yung 1 inch na lapad ay nasa ilalim. Kailangan magkalapat sila, magkapatong. Ayusin nyo yung pagkakalapat nila. And then itacking nyo na yung dun sa ilalim. Ayan. And then yung pinakaibabaw itacking nyo rin. Ilak nyo ng maigi para hindi matastas yung pinagupitan kanina. Ayan, tapos na po. Ganyan lang kadali kung paano mag-placket ng polo barong. Ayan, kung may natutunan po, pa-like and share and follow nyo na rin ako kung hindi pa kayo nakaka-follow para updated kayo sa mga ina-upload kong videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.